Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga bro, sis, madam. Mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa muli, ito naman po ang inyong lingkod, ang hiwaga ng kalikasan. Nagbabalik naman po mga kapatid para magpakita ng mga iba't ibang uri ng mga bertud ng kalikasan. Pero bago ang lahat ng yan, ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas. Hello mga kapatid, welcome back again. Yan po ang ating iba't ibang ori ng kidlat natin na nahanap. Matagal ko itong inipon mga kapatid, mga 2 taon bago ko na ipon ito. Medyo matagal-tagal din hindi nakapag upload. Yan mga kapatid, ito yung kapiraso ng puting kidlat. Yan ito yung kapiraso ng binigay ko kay sa malakas na antingero na manggagamot, si Bro Joel. Yan, ito naman yung isa, may pagkaputi. Yan, yung sa dulo pagkakristal na may itim. Yan, isang uri ng kidlat din yan. Ito yung isa na uri ng kidlat, kulay pula. Yan, yan po siya mga kapatid. Gamit ito sa pangkalatan. Ito yung bago kong kuha, nakatarak pa ito sa puno ng kahoy sa gubat. Yan na medyo kinakalawang pa mga kapatid. Hindi ito masyadong malakas sa magnet, pero magnetic to. Ito naman yung isa, ito sa gubat din ito nakuha pag hunting. Yan yung mga klase ng gamit, yung mga malalakas mga kapatid, bira lang matagpuan. Ito rin yung isa. Sa bawat gamit mga kapatid, mga 1 linggo ko binalik-balikan bago ko nakita. Yan, ito yung kapiraso ng kaloob ni Bro Joel Kahukom. Yan, ito yung pamana niya sa akin. Tinapyas yung dulo para ibahagi sa iba. Yan, ito naman yung dirty white na kidlat. Yan pangil, maganda itong gawing pendant. Yan mga kapatid, ito yung isa sa maliit na alaga ko. Ito ay pang sarili, dumikit yung dalawa. Yan, kambal. Yan, may isa dun sa nakadikit, yung malaki naman. Yan, balik kambal sila na nagkadikit. Ito naman yung kasado na pang sarili. Yan, hugis triangulo. Yan, nakidlat. Yan, pang sarili ito mga kapatid. Ito, bira lang kasi matagpuan yung kambal. Ito naman yung kakambal niya. Yan kinasahan ko na para maging malakas siya. Hindi pwede itong magkahiwalay. Ito pa yung isa na i-upload ko na ito sa kasado na ito. Yan iba't ibang uri ng mga mutya. Ito naman yung isa. Yan, doon sa nagtatanong kung paano mapagana ito mga kapatid, ay may mga dasal na binabanggit mga kapatid. Yung mga bago na mapagana, mga matagal-tagal din bago niya mapagana ito mga kapatid. Pero kusang gagana ito kung nasa panganib ang taong nagtatangan. Yan mga kapatid, isa sa mararamdaman ng nagtatangan. Iinit yan mga kapatid, at parang sinusunog ang iyong katawan.
ibig sabihin nagbibigay ng babala na may ano sa paligid. Ito yung ano, langis na pampahid ko, galing to kay ano, Bro Joel Kaukom. Yan, isang magaling sa pagkasa ng gamit. Yan mga kapatid. Doon sa iba na mga ano hindi naniniwala, i-skip niyo lang po, sapagkat ang mga nilalaman ng aking mga video ay sa karunungang lihim niya, hindi angkop sa inyo. I-skip na lang po ninyo. Huwag lang po kayo mag-iwan ng kung ano-ano comment, bilang respeto na lang po mga kapatid. Yan lang po mga kapatid. Sa maghihingi ng dasal mga kapatid ay hindi ko ito i-upload sa ano, sa YouTube. Kinakailangan na ano, debosyonan ng 49 days. Paalala mga kapatid, kung gusto niyang magkaroon ng gamit, mag-aral kayo mga kapatid ng ano, karunungang lihim, para hindi kayo manibago. Kung malakas ang tangan mga kapatid at yung spiritual na katawan mo ay mahina, talagang magkakaroon ng feedback yan mga kapatid. Pwede kang manghina sapagkat malakas ang gamit, yung katawan mo naman ay mahina sa ano, pananampalataya, magkakaroon talaga ng feedback, hindi pantay. Dapat kung yung ano, kung baga, kung may karunungan yung kinunan ng mga gamit, dapat na ano, yung sabayan mo yung karunungan ng taong kinuhanan mo ng gamit. Yan mga kapatid. Sa mga kumukuha ng gamit sa akin, ituturo ko ang tamang paraan kung paano nila ito mapagana. Susundin niyo lang po ang ano, aking payo, talagang magtagumpay kayo mga kapatid. Isa lang po sa bawal ko mga kapatid ay yung paggamit sa kasamaan. Yung sinasabing bawal ipakita sa iba, mawawalan daw ng bisa, hindi yun, hindi ako naniniwala sa mga ganyan mga kapatid. Yung bawal sa CR, kung ano-ano pa man. Ibig sabihin yung ano, yung ganon ay yung kakasimula pa lang sa pag-aaral ng karunungang lihim. May mga dasal na ano, yung pangsilyo mga kapatid, na kung hihigupan man o tutudlain ng iba yung tangan, mag-discommunion, babalik sa kanila mga kapatid yung kanilang mga gawain, sapagkat kung mabuting tao ka, hindi ka pabayaan ng amang dakilang may likha. Isa pa sa paraan para mapagana ang mga gamit mga kapatid, dapat madasalin kang tao, hindi ka tamad-tamad. Pareho ng motor, paano mo yan mapapagana, mapapa-andar kung wala kang susi? Yan, kung mapapagana mo naman na walang susi, wala namang gasolina, useless din. Kung meron ka namang ano, kaya mo siyang paandarin, may gasolina naman, pero hindi mo kayang dalhin o ipatakbuhin. Parang ganyan din ang ano mga kapatid, pagtatangan ng gamit spiritual. Kung baga, kailangan din mo rin ng ano, kailangan mo rin na pakainin ng dasal para hindi mahaba para hindi siya ano lang, yung may limitasyon kasi mga kapatid, pag hindi natin ano, hindi natin sinasabayan ng dasal. Isa sa malakas na ano mga kapatid, na para mong kinonsagra ng isang linggo ang gamit mo mga kapatid, ay yung pagbilad sa araw. Yan po ang isa sa pinakamalakas na paraan mga kapatid sa pagpapalakas ng gamit. Ibilad mo ito kahit buong araw. Matapos mong ibilad ay siliwan mo ng manak akanakanam. Yan, silihan nun yan mga kapatid. Pagkatapos mong silihan, hingin mo sa amang may likha, sana'y ipagkaloob mo po ang bisang walang hanggan, na walang ninuman ang makakatudla, walang ninuman ang makakasupil, mapa elemento man, mapa demonyo o espiritu, at kahit ano pang naggumagamit ng mga itim na mahika, at magbibigay sa akin at sinumang pagbigyan ko nito ng pangkalatang opensa depensa, mapamental, physical o spiritual, ay hindi makakahamak sa taong nagtangan nito. Yan mga kapatid, banggitin nyo yan sa huli na bago nyo
sa bago nyo tapusin yung yung pagdarasal nyo, maramdaman nyo mga kapatid ang kilabot mga kapatid, na init na may pagkalamig. Yan mga kapatid, sana po may natutunan kayo. Ingat kayo palagi. Palagi po nating pagkatandaan na ang pinakamalakas pa rin na agimat bertud sa buong sansinukob ay ang pananampalataya sa Diyos Amang siyang lumikha. God bless all po sa inyong lahat mga kapatid.